Good morning guys, no. Alas 9 pa lang dito sa Dubai. Anong oras dyan sa Pilipinas? Alauna, no. So, kagigising ko lang and then nagkataon na pag-uusapan to sa group chat, no. And then nakita ko nga na naka-short na naman sila dito sa Euro AUD, no. So again, this video is, sabi ko nga sa inyo, no, I'm a change man. So again, this video is not a direct attack to anyone, no. We just want to educate people and help one another, no. So syempre, iisang industry lang tayo, magtulungan tayo, no? So as much as possible, nakita ko habang maaga pa, no, tulungan natin sila na maipakita kung ano yung current na bias ng market, no. So yun yung pinaka-goal natin ngayon, as much as possible mabawasan na kung ilan man yung naiipit nila ngayon and makapag-adjust sila, makapag-cut loss sila para at least may matira pang recover, no. Okay. So dito makikita nyo nagsisell na naman sila sa Euro AUD, no? So ito yung ano niya, Crazy H4 chart of Euro AUD. This should be bound to retrace soon. So hoping siya na mag-retrace yung market kasi yung pinanghahawakan dito ni Lloyd is yung RSI, no? Nasa taas na yung RSI. Okay? So, as per the RSI rule, pagka nandito sa level na to, good to sell na siya. Ang problema kasi dito sa RSI, it's a lagging indicator, no. Ibig sabihin ng lagging indicator, laging talo. Hindi, joke lang, no. So ang problem kasi dito sa RSI, dahil laging siya, nagkakaroon siya ng subjectivity in terms of time frame. Nagiging subjective siya sa time frame. Kasi pwedeng etong RSI dito overbought na siya, no. Pero sa mas mataas na time frame, pwedeng nagsisimula pa lang yung trend niyan, di ba? So yun ang nagiging problema sa RSI kasi subjective talaga siya sa time frame. Mahirap hulihin yung momentum sa RSI. Pero kung isipin nyo, parang and the other way around, kung isipin nyo, yung concept ng RSI kasi, kung overbought, ang sabi nila, overbought, dapat, kung overbought na yung level, magsisell ka na. Kung oversold na yung level, which is nasa baba, magbabay ka na. Ironically, kung isipin nyo, kaya nga siya overbought kasi pinipilahan siya. Di ba? Common sense, pinipilahan siya. Kaya siya overbought. Ibig sabihin, maraming buyers pumapasok. Tapos, ikaw, na mayroong a couple of dollars capital na 0.01 lot size, magsisell ka, isipin mo, hindi mo mamumove yung market. Ang mangyayari lang yan, dahil against ka sa trend, ikaw lang yung mag-feel ng mga orders. So, magiging liquidity provider ka. Di ba? So, titingnan nyo, marami siyang tad-tad na position dito. Naka-sell position siya. So, ang tawag dito sa strat na to, no, hindi ko alam kung alam nila yung ginagawa nila. Pero merong specific na tawag sa ganitong approach, yung tad-tad na approach. Parley. Parley yung eksaktong tawag dyan. Yung isang position lang, although maliit yung lot size, pero tinatad-tad nila, no. So etong approach na to, ito rin yung nagsunog sa kanila last year, 2024. Ito rin yung ginawa nila sa GBP USD. Okay? Ito rin yung ginawa nila dito sa GBP USD. Ayan, no. Ayan. So ang dami nilang buy. Although dito, kung makikita nyo, parang mag-oversold pa lang siya. Pero kasi sinimulan nila yan sa H1, H4 time frame. Doon, sobrang oversold na yan. Kaya dito pa lang nagbabay na sila. Ayan, o, tad-tad na naman 0.01. Di ba? So dito, ito yung maraming nakadamage sa copy trading last year nila. Yan. So same approach, akala ko nagbago na sila 2025. Akala ko mas nag-improve na sila. Kasi I'm hoping dapat natuto na sila dito eh. Kasi expensive hard lessons to. Diba? Mahirap.
titingnan nyo yung comments dito. Tingnan, may nagtanong siya dito. Why shorting euro when it's strong? Should be buying euro AUD on pullback. Just my 2 cents. Di ba? Against the trend. Against the trend. Mahirap sa ating mga retail traders mag-against the trend kasi wala tayong enough buffer. Enough buffer para ma-absorb yung damage ng against the trend. Mahirap yan, no? Kawawa yung mga nakaka-copy dito. Tingnan nga natin yung ano. Actually, last week pa to nag-start eh. Sa WAG Squad pinag-uusapan na to last week yung momentum ng Euro tsaka AUD. Tingnan natin yung Telegram. So currently, tingnan natin. So currently, yung Euro na scoring, pumapalo tayo ng positive 4, positive 5, positive 4. Ibig sabihin, across the correlation, malakas talaga yung Euro. And then sabayan pa ni AUD. Nagkaroon din siya ng negative 4, mahina si AUD. So talagang magbe-breakout talaga to ngayon. Kaya pag tinignan natin yung current chart, nabutas na yun, no? Yung consolidation na sinasabi nila. Nabutas na. Wala na, nag-breakout na. Di ba? Nag-rally up na naman. Nabutas na. Malakas talaga yung chance. Dapat dito sila nag-buy. Yan, oh. Yung retest dyan. Di ba? Dito sila dapat nag-buy. Kasi nga uptrend yung momentum eh. Dapat ganyan yung approach natin ng mga retail traders. Alam mo na yung market is uptrend, you are just looking for a pullback or retracement. Ito. Kaya lang kasi sa kanila, baligtad yung retracement. They should be bound to retrace soon. Hindi retrace yan. Ang hinahanap nila reversal. Reversal yung hinahanap nila. Di ba? Mahirap to. So, naisip ko as much as possible, as habang maaga pa, kunti pa lang, hindi ko alam kung kunti pa lang o baka malaki na rin yung damage nila dito. Lalo na yung mga nakaka-copy trade na nauna pa. Oh. So, sana makapag-cutlo sila ng mas maaga para makabawi na lang sila sa ibang positions, no? Mahirap to. Actually, WAG Squad to si Ferdinand naman. Siya yung nag-comment. WAG Squad yan. Yan din yung nangyari sa kanila dito. Ang tagal nilang pinanghawakan yung positions. Naka D1 time frame pa to. Kaya ang daming nasunog dito eh. Sana, no? Sana. I'm hoping natuto na sila sa last year na nangyari sa kanila. No? And, tingnan natin yung chart, no? Tingnan natin yung sinasabi nitong Telegram natin na meron tayong positive 4, positive 5, positive 4. No? Ibig sabihin, across the correlation, malakas talaga siya. Tingnan natin. So, i-clean chart lang natin to. Tapos punta tayo sa Euro. Okay. Okay. Ayan. Ayan, no? Kitang-kita. Lahat ng Euro. So, ito na yung lahat ng Euro correlations. Lahat ng Euro correlations. So, meron tayong Euro USD, Euro JPY, Euro CAD, Euro NCD, Euro AUD, Euro GBP. Ayan, no? Nakikita mo ng eto. Kita mo ng malakas yung market. Ayan, malakas. Eto. Malakas din. Nag-pullback na siya, no? Ito malakas din. Ito malakas din. Ito malakas din. So malakas talaga si Euro. Last week pa to. Last week pa to Last week pa yan malakas kasi naka H4 time frame tayo. Kahit punta tayo dito sa ayan. H4. H4. Ayan Ito last week pa to, last week pa to, last week pa to. Ito ngayong week lang to, nag-start. Ayan So, dapat looking ka to buy the Euro. Diba? Yun ang hinahanap natin dito. So, dito, dapat sa Euro AUD, retracement. Ang retracement, ito yung retracement na hinahanap mo. To buy, hindi to sell. Dapat yan. Diba?
Sayang. Tingnan natin yung Telegram. Kasi ngayong week, sobrang linaw na ng bias Sobrang linaw na ng bias natin dito. So malakas si Euro, may na si AUD. Pero tingnan natin last week. Last week, kahit gitna na lang ng last week, 26. Last week, nag-start na yung momentum. Positive 5 sa Euro. Di ba? Sabi ko sa inyo, nag-start na siya last week Ayan. So, yung Euro, hindi natin siya pwedeng ibangga kay GBP kasi malakas din si GBP tsaka JPY. Yan. So itong nag-pullback dito, although nag-retrace siya, hindi natin ibabangga yan. Bakit? Kasi pareha sila malakas Anytime pwede to mag another dip, no? So mahirap to huliin para sila malakas. Same thing dito kay GBP, meron din siyang positive momentum. So hindi tayo magbabay dito, no? Hintayin natin mag-giveaway si GBP tsaka mag-giveaway si JPY. Okay? So ito yung malinaw, tong apat. Ito yung malinaw na na mahina yung counter currency nila ng euro. Anyway, no, hopefully tong video na to makatulong sa kanila, makita nila na yung euro talaga malakas talaga yung momentum, makapag-cut sila ng mas maaga, no. Sabi ko nga habang maaga pa, no. Hindi ko na hintayin na mas marami pa yung masunog bago ko gawa ng video. So itong video na to is just really to help them out, no, na makita nila yung totoong bias ng current market ng euro. Malakas talaga yung euro, no. Ayan, no. Hindi na magsisinungaling yung chart na yan di ba? Kitang-kita na. Anyway, yun lang guys, no. Congrats sa mga WAG Squad na nakasabay simula pa nung Lunes, no. Soon i-post ko yung mga result nyo. Medyo busy lang talaga ako at the moment, kaya patingi-tingi lang yung post ko, no. And sabi ko nga, next week March 13 again, back to normal na tayo sa schedule, no. Medyo busy lang. Busy pa. Sorry guys, no, sa mga na-apektuhan yung schedule. Yun lang guys. God bless and more peeps to everyone. Bye.